Noong nakaraang episode ay bumiyahe pa tayo sa bayan ng Cervantes sa Ilocos Sur para mabisita ang Besang Pass at mag-hike sa pinakamataas na bundok ng lalawigan, ang Mount Namandiraan. At ngayong araw ay samahan niyo ako sa isa na namang panibagong adventure. Ay punta. To the moon. Welcome to... 2:53 boarding na papuntang Cebu. Siya nga pala, kung bago ka pala sa ating channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe, pakihit ang notification bell at paki-like, comment, and share na rin ang ating video bilang suporta. Mactan, Cebu International Airport, 5:05 mula sa Manila International Airport hanggang dito. 1 oras na biyahe. Kino-connect niya yung Mactan sa Mandawi. Welcome to Mandawi City. Political related. Lapu-Lapu. Akala natin kayo lang palaban. Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day. Bali, nag-book kami ng 4-day 3-night all-in tour for just 6,500 pesos. Si Engineer Chodorico saka si Leia, yung kanyang asawa. Mga lumang litrato. Uy, bawal yan. Engineer Chodorico saka si Leia. Itong templo ni Leia, Temple of Leia, ay simbolo ng pagmamahal ni Engineer Chodorico para kay Leia, ang kanyang asawa. Maganda sana dito. May overview ng Cebu. Palawakan ng Cebu kaso maulan. May signal kasi ngayon, signal number 1. May sama ng panahon. Sayang. Ang lalaki ng poste, marble. Taoist Temple. Walang entrance fee dito. Pwedeng mag-picture pero lang doon sa altar. Mahigpit nilang pinagbabawal yung pag-picture doon sa altar. Bilang respeto doon sa kanilang paniniwala.
Heritage of Cebu Monument. Dito pinapakita yung Battle of Mactan, yung Magellan's Cross. Dinala ni Magellan yung cross na yun dito sa Pilipinas kasama ng Christianity. Ito yung mga lumang simbahan. Pagpapakilala ng Christianity ng mga Spanish sa Pilipinas. Yap San Diego Ancestral House. Pasok tayo dito sa Yap Ancestral House. Yap San Diego Ancestral House. Puro palaban. Sila nga. Port San Pedro, ang pinakamatandang port ng Pilipinas. Port of San Pedro, 1565. Itong Fort San Pedro ay kilala bilang Little Intramuros. Founding of Cebu, Battle of Mactan. Ano to, Uncle? Canyon made of corals. Made of corals. Ito na yung Magellan's Cross. Ito sa loob. Magellan's Cross. Tingnan natin. Ito yung dinala ni Magellan dito sa Pilipinas. Simbolo ng Christianity. Okay, 1, 2, 3. Labanan ng mga at bawat barangay ng Cebu City. Ganda. Daming prutas, mga halaman, mga produkto nila. Daming saging. Uy, ano, ganda ng ano nila. Sigarilyas. Mahaba ng sigarilyas. Hybrid sigarilyas. Day 2 na namin dito sa Cebu at punta kami sa Mualbual para sa Sardine Run at sana makakita rin kami ng pawikan. 4 AM yung naging lakad namin kasi kailangan naming maaga para makatuloy kami sa Oslo. Sisilig. Tama ko yan, no? Mula sa Mandaue City hanggang sa Mualbual ay kailangan namin bumiyahe ng 3 to 4 hours. Wrong turn tayo. Ako. Dito ba yung namamana? Mamana ng sardines. Ah. Kung maraming views, galingan mo ng kaparte mo. Ang kala, kaparte ka. 7:52. Ang ginawa mo! Dito. Simula ng dive.
first activity natin is yung sardines, no? Malalim. Millions of sardines yung makikita natin. Bali, kung gusto nyo, kami na yung mag-video sa inyo para maganda sisigit kami sa ilalim. Kasi dyan na yung taga-tulak. Tapos, second activity is turtle watching po. Pag nakakita po tayo ng turtle, bawal po natin nawakanan.
Sumalog Falls. Huwag mong bigyan yan. 11:07. Sasakay sa mga habal-habal. Ako yan. Nueva Ecija. 귀여워. 안 귀여운데? Malog Falls. Yuman doon kayo? Pila kayo doon? Malamig? Siyempre, tubig sa falls. Parang yelo. Pabalik. Oh, kaway.
Go! Awan to. Mga ano to customer ka. Kaya tingnan natin. Private na resort na to. Private na resort. Oh. Pa-drone shot. Day 3. Mag-whale shark kami. Ganito ka by pila. 4:26 ng umaga. Regarding with the rules and the regulation that you need to follow during your whale shark interaction. Three. Kailan pagkain mo siya? Wala, coffee nila, 246. Ayan na yan, ganun lang kami. Ikaw kaya mag-video, kadami mong demand. Hindi man. Demanda kita eh.
Yung ruins. Made of coral stone. Noong unang panahon hindi pa po uso ang simento at bakal, so ang ginawa nilang pandikit ng bato ay ang egg white, white egg yolk at saka apog. Quartel ruins. Tinayo ng panahon ng mga Spanish. Tapos made of coral stone. Tapos dahil walang bakal nun, pinagdikit lang siya ng egg white. Pinagdikit ng egg white saka apog. Mga corals. Pinagdikit siya ng mga egg white saka apog. Kitang kita ang corals. Panahon ng mga Spanish. Tapos museo. Ganda dito. Kita may dagat, no? Tapos may mga upuan. Maganda dito siguro pagkuan. Umagang umaga. Wow. Mga upuan. Maganda siguro dito pag umaga. Titingnan nyo mga tanawin. Maganda dito pag umaga yung sunrise. Wow. Ruins na lang siya kasi ginamit to ng panahon ng mga Kastila. Nagkaroon na rin siya ng mga damage. May mga crack na siya. Kitang kita yung mga coral sa pinagdikit-dikit nila. Tapos dito meron din simbahan. Tinayo din nung panahon ng mga Espanyol. Laking simbahan. Simbahan ng mga taga-Oslob. Malun kalalim. Tinakpan na para walang mahulog. Tingnan natin yung loob. Ito simbahan ng Oslob, tinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Karkar 1599. Luwang. Ganda. Gusto niyo mag-jump? Naglalakad ka. Oo nga, sana.
Go. Ayan, good morning, pang 4th day na natin dito sa Cebu. At dahil wala akong gagawin ngayong maghapon ay nag-book ako ng angkas at pupuntahan natin yung CC-Lex. Sa hindi nakakaalam, yung CC-Lex ang longest bridge dito sa Pilipinas. Tinalo niya na ang San Juanico Bridge. Ang distance nitong tulay na ito ay 9, almost 9. To be exact ay 8.9 kilometers. Dito pag pag gusto niyo maglakad-lakad o magpasyal-pasyal yung kayo dito na kayo dadaan ito. Saan ka? Ang konsolasyon. Eto siguro pupunta. Ito yung daan papunta sa CC-Lex. Cebu, Cordova, Link Expressway. Maglalakad lang tayo dito sa rampa. Try kong tingnan yung CC-Lex. Sana makapasok tayo dun sa may tulay. Kasi yun yung aim ko ngayong araw. Ayun na tulay yun. Laki nung pundasyon nung tulay. Papunta tayo dun sa CC-Lex, kataas nitong rampa. Wow, lalim. Tapos dito yung old bridge. Ganda ng araw. Mamaya pa naman yung flight namin alas 6. Kaya buong araw walang gagawin. Kaya maglalakad-lakad ako dito. Exit Mactan Island, papunta sa Cordova. Pinapasok na tayo dito sa rampa. Ang problema, itong rampa pala ay one way. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng bumalik dito. Less than 9 kilometers tong CC-Lex. Lalakarin na natin hanggang sa dulo. Tingnan ko mamaya kung gaano katagal yung lakad. Sukatin natin yung lakad natin. Ayon doon sa karatula, 110 cc. Ito lang yung dadaanan. Meron siyang designated lane para sa mga motorcycle. Malayo pa tayo. Walking lang. Lapit na tayo doon sa suspension ng bridge na yun. 800 meters pa lang yung nilalakad natin. Taas. Ganda ng mga bakawan dun sa baba. 2.12 kilometers. Less than 9 kilometers daw to. So mayroon pang 7 kilometers. Nakalawak ng karagatan. Para mapagdugtong yung kabila, yung Cebu sa Cordova, tinambakan lang nila ito. Tapos ginawang tulay, ginawang kalsada. Galing. Ginawa nila ng dike dito. Sinalansan yung mga malalaking bato para matabunan tong part na to.
para magawang kalsada. May nagbabike. Airplane. Doon ako galing. Sa kabila. Ito na yung toll plaza. Ito na yung ending nung Sisilex. 8.62 kilometers. Inabot ako ng isang oras. 20 minutes. Dito na ako sa Cordova, nagpapahinga. Sakay tayo ng SM Seaside o SM Apollo, pabalik sa Mandawi City.